Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. How are you today? Is Tuesday, 25th of May, 2021. Ito po muli at nag-aanyaya, nagpupugay, samahan nyo kami sa kabuuan hanggang mamayang alas 8 dito sa ating ginagawang regular na paghahatid ng mga balita at impormasyon at mga pagtalakay sa mga kaganapan dito sa ating lokalidad. Kasama po siyempre ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Kung ano man po yung maliit na nakakayanan sa presentasyon ng ating maliit na palatuntunan, sana po kami inyong mapagtiyagaan. COVID-19 update, local news, greetings, ilang mga paksaing pag-uusapan natin, kagaya ng ating caption for the day. Mukhang humihina na nga yata, Engineer Kevin Jude at saka Engineer J.R. Maceda, tila yata humihina na ang COVID sapagkat sa mga nakalipas na araw ay lumalakas na ang droga at shabu. Mukhang balik na naman yata sa market ang mga ipinagbabawal na gamot. Nako, malaking hamon ito sa ating kababayang Direktor General ng ating pambansang kapulisan, si Lieutenant General Gilor Eliazar. Malaking challenge ito para sa kanya. Isip-isipin po ninyo, kahapon lang. Ano yung mga laman ng balita kahapon? Bago sa ating opening prayer, okay? Yung mga laman ng balita kahapon, mga katoto, medyo alarming, Isip-isipin po ninyo, 3 minor de edad. 3 minor de edad. Bata, ibig sabihin, nahulihan ng nasa 40 million pesos na shabu sa Mandaluyong City. Minor de edad ito. Baka palagay ko, inutusan lang ito Baka courier lang itong 3 kabataan nito 40 million pesos worth of shabu. Kahapong mga laman ng balita ito, Pagkatapos mababalita mo kahapon din sa bahagi naman ng Muntinlupa City, 14 million pesos worth of shabu naman yung nasabat din. Pagkatapos, doon naman sa may Tandang Sora, ay nasa 14 million pesos naman ng shabu at ecstasy ang nasabat naman ng ating kapulisan. Kaya sabi ko, makang sumisigla na ang droga, ay baka mukhang pababa na nga ang COVID. Sana wag naman, nakakalungkot sapagkat dapat pareho nating ini-eliminate po ito Primarily, yung COVID, secondarily, yung shabu na yan, dapat, tsaka yung mga illegal drugs na yan, dapat maubos na ho yan maraming sisirain na naman ng kabataan natin dito, anyway, sige po, ilan lamang sa mga lalamanin. At may mga pag-uusapan tayo. Nagulat ako kahapon at nakita ako personally itong dating konsihala Buena Likin na napasadlak ako sa mayor's office kahapon at na-aksidenteng napapunta ako totoo nga pala yung balita lumipat na nga pala sa nagpakita na ng kanyang pagsuporta sa kay Mayor Dondon Alcala itong dating konsihal Buena Likin at ang kanyang buong pamilya. Alam naman ng lahat kung saan galing na, kung sino dati suportahan ng mga ito Nabawasan na naman. Mamaya, sige, eto na po. Sus Mariose po, pagpasensyahan nyo na, hindi ko nga malaman kung paano ko pagkakasyahin ngayon yung 1 oras natin sa dami ng pag-uusapan natin. Okay? Unahin ang pinaka-importanting sangkap ng ating program at ito ho yung pinaka-aabangan ninyong pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata. Ay naghudyat po muli ito
ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit, ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Tuloy na tayo. Unahin ko na muna yung COVID-19 update natin. As you can see in our chart for today, this is as of 6 p.m. last night. Yan. Para tayong nakikipagpatintero dito kay COVID, no, ha? Parang spaghetting pababa, pataas, tataas, bababa. Kahapon, kung may naitala na panibagong 16 na bagong kaso sa lungsod ng Lucena, 16 new confirmed cases yesterday, ay nakapagtala naman din po kahapon ng nasa 24 na recoveries or gumaling. Okay? Minamarapat kong dahan-dahanin para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin sa radyo na walang visual aid. Kaya't dinadahan-dahan natin po ang presentation and update na ito. Dahil dito sa panibagong recoveries na ito, mula po doon sa 182 the other day, kahapon ay naibaba po ito sa 174. Ibig sabihin, as of 6 p.m. yesterday, May 24, ang active confirmed cases na lamang po sa lungsod ng Lucena ay 174. 174. Okay? Thank you so much. Para doon sa kapakanan ng mga nakasubaybay sa atin at nakaabang para ho dito sa ating COVID-19 update. Okay, pero bago ang lahat, bago tayo dumako doon sa ating local news, hayaan yung sa unang bungkalas ng ating programa, batiin ko muna ng isang happy birthday, special person sa akin ito Nagkataon pang aking patron saint. Ayan, happy 134th birthday, Santo Padre Pio. Ayan, birthday po ngayon doon sa mga deboto ni Santo Padre Pio. Ngayon po yung kanyang ika-134 na taong anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Happy 134th birthday, Santo Padre Pio, na pamoso doon sa mga katagang pray, hope, and don't worry. Ayan, thank you. Maraming salamat at iba yung bati natin siyempre, no? Patron saint ko yan Ayun yung dinadayo natin. It's either Friday, Saturday, or Sunday. Depende ho doon sa availability natin para makapaglaan tayo ng mahabang oras ng panalangin sa mismong National Shrine ni Santo Padre Pio sa Santo Tomas City. Dumako naman muna tayo sa ilang hanay ng ating mga lokal na mga pagbabalita. Kinalam sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan ay dumadako sa ilang mga balita sa ibang dako ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob ng mga balita at impormasyon. Sariaya Bypass Road, pinasinayaan na sa pangunguna ni DPWH Secretary Mark Villar. Alamin natin ang report mula kay Christine Monferro. Pinasinayaan kamakailan ng Sariaya Bypass Road bilang hudyat ng pagbubukas nito sa publiko sa pangunguna ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar. Ang nasabing bypass road ay may kabuuang haba na 7.42 kilometers na nagdurugtong sa bayan ng Sariaya at lungsod ng Lucena.
Sinimulan aniyang gawin ito noong taon ng 2014 at natapos noong nakaraang taon ng 2019 bilang bahagi ng proyektong Build ng kasalukuyang administrasyon. Kaugnay nito, nakiisa naman sa nasabing aktibidad sina DPWH 2nd District Engineer Del Rosario Naca, Congressman David J.J. Suarez, Sariaya Mayor Marcelo Galleta at iba pang mga kawani mula sa DPWH. Pinangunahan naman ni Engineer Naca ang project briefing o pagbabahagi ng ilang detalye kaugnay sa naturang bypass road. Habang inihayag naman ni DPWH Secretary Villar ang paghanga sa mga taong nasa likod ng naturang proyekto, gayon din ang pagbabahagi ng kahalagahan ng pagkakaroon ng mga bypass roads. Kasabay nito, ibinalita naman ni Congressman Suarez ang ilan pang mga build projects para sa ikalawang distrito ng lalawigan na isang paraan para mas mapabilis pa ang transportasyon at kalakalan. Samantala, tao sa puso naman ang pagpapasalamat ni Mayor Galleta sa proyektong ipinagkaloob sa kanilang bayan. Aniya, malaking tulong ito para sa mga mamamayan at iba pang mga motorista na makaiiwas sa matinding traffic. Patuloy lang aniya ang pagbibigay ng pamahalang panlalawigan ng mga programang makakapagpaunlad sa lalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Governor Danilo Suarez at Congressman J.J. Suarez. Para sa pag-usapan natin, Christine Monfero, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monfero. Congresswoman Helen Tan nanawagan ng karagdagang bakuna laban sa COVID-19 para sa lalawigan ng Quezon. Alamin natin ang report mula naman kay Ronald Lim. Nanawagan si Quezon 4th District Congresswoman Dr. Angelina Helen Tan sa Department of Health ng karagdagang bakuna laban sa COVID-19 para sa lalawigan ng Quezon. Ito ay dahilan sa patuloy na pagtaas ng bilang na nagkakaroon ng kumpirmadong sakit na nabanggit. Ayon kay Congresswoman Helen Tan, sa ngayon ay mabagal ang vaccination rollout sa nasabing lalawigan at kulang rin anya ang bilang ng mga health workers na isa sa nagiging dahilan ng patuloy na pagtaas ng bilang ng kaso ng nasabing sakit. Ang mabilis anya na pagbabakuna sa mga residente ay ang pinakamabisang paraan para agad bumaba ang infection sa Quezon. Dagdag pa ng doktorang kongresista, mayroon pa lamang na 0.02% sa mahigit na 2 milyong residente ng probinsya ang nababakunahan na kung saan lumalawas na ito ang pinakamababa na vaccination rates sa buong Calabarzon. Pahayag pa ng ina ng ika-4 na distrito ng lalawigan na masyadong mabagal ang vaccination efforts na nangyayari sa Quezon, kung kaya naman kinakailangan na agad daw umaksyon dito para maiwasan ang patuloy na pagkakasakit ng kanyang mga kababayan at ang pagtaas ng kumpirmadong bilang ng sakit ng COVID-19 dito. At sakali anyang matugunan na ang usaping ito ay maaabot ang kinakailangang bilang ng pagkaaroon ng tinatawag na immunity at maiwasan na rin ang pagkalat ng sakit ng COVID-19. Batay sa record ng DOH, mayroong alokasyon ng Sinovac at AstraZeneca sa probinsya, subalit kakaunti pa rin ang bilang ng mga nabibigyan ng bakunang nabanggit. Kung matatandaan, noong ika-14 ng Abril ay inanunsyo ni Governor Danilo Suarez na mayroong in-order ang provincial government ng Sputnik 5 vaccine na dapat sana ay noong ika-30 ng Abril ito darating, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito nakakarating sa lalawigan. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lim, nag-ulat. Maraming salamat, Ronald Lim. Mahigit sa 100 residenteng lumabag sa safety protocol sa Barangay Market View, pinulong ni Kapitan Edwin Napule. Ang detalye mula kay Josa Cruzat. Ipinulong ni Kapitan Edwin Napule ang mga residente mula sa Barangay Market View na lumabag sa ipinatutupad na safety health protocols ng pamahalaan laban sa COVID-19, partikular sa City Ordinance No. 2729. Nagtungo ang kapitan sa iba't ibang purok sa barangay upang doon ay paalalahanan ang nasa 120 nahuli ng COVID-19 barangay marshals ng mga hindi nagsuot ng face mask at hindi sumusunod sa physical distancing. Binigyan din ni Napule sa mga ito ang sitwasyon ng pamayanan dahil sa pandemya at ang posibleng maging epekto pa nito kung patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso sa kanilang barangay maging sa lungsod. Kaya naman hiling nito sa mga residente ng kanyang nasasakupang barangay ang pang-unawa at kooperasyon sa pagsunod sa mga atas na alituntunin upang mapigilan at hindi na kumalat pa ang virus sa komunidad. Bukod naman dito ay namahagi rin ang kapitan ng mga flyers sa mga ito na nagsasaad ng mga ipinatutupad na health protocols at mga karampatang parusa o multa sakaling mahuling lumabag dito. Samantala, community service naman ang karampatang parusa para sa mga ito na nahuling lumabag
lumabag sa nasabing ordinansa. Ang patuloy na pagbibigay paalala ni Kapitan Napoles sa mga market viewing hinggil sa pagtalima sa safety health protocols ay bilang hakbang na rin upang matulungan ang pamahalaang panlungsod sa pagpuksa sa nakamamatay na sakit. Gayon din naman ang pamumuno ng Kapitan sa kanilang mga COVID-19 barangay marshals na siyang mga tumututok at tumutungo sa bawat purok upang siguradong mabantayan ang mga residente sa pagsunod sa City Ordinance No. 2729. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Kapitana Analu Alcala, binisita ang mga magiging benepisyaryo ng Community Garden at Livelihood Project ng Sangguniang Barangay Kota. Ang report, alamin natin kay EJ Bagnes. Binisita ni Kapitana Analu Alcala ang mga magiging benepisyaryo ng Community Garden at Livelihood Project ng Sangguniang Barangay Kota kamakailan. Personal na nakaduupang palad ng punong barangay ang mga residente ng Purok Anak bagong sinag ng naturang lugar upang maipaalam sa mga ito na sila ang magiging benepisyaryo ng uumpisahang proyekto. Layunin ng proyektong ito na matulungan ang kanilang mga kabarangay lalo na't patuloy ang nararanasang pandemya na dulot ng COVID-19. Sa pamagitan kasi ng programang ito ay magkakaroon ng pagkukuhaan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga ito. Gayun din ay pwede nilang pagkakitaan upang may maisuporta sa kanilang mga pamilya. Ipinapaabot naman ni Kapitana Alcala na patuloy ang Sangguniang Barangay Kota na bubuo ng mga programa para masuportahan ang kanilang mga kabarangay na nawala ng pagkakakitaan at pangkabuhayan dahil pa rin sa kinakaharap na pandaigdigang krisis pangkalusugan. Hiling lamang ni Alcala ang pakikisa ng 40 household ng nasabing purok upang kanilang mapagtagumpayan ang programang magbibigay ng pangailangan sa pangaraw-araw sa mga residente ng nasabing lugar. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes, nag-uulat. Salamat EJ Bagnes. Sumainyo ang kabuuang detalye ng ilan nating mga pagbabalitang lokal kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod at paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga pagbabalita sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan ng Quezon para higit nating mapalawig ang pagkakaloob natin ng mga balita at impormasyon. Ayan, bahagi. Thank you so much dito sa ating mga nakatuwang na sina Christine Monfero, Ronald Lim, Josa Cruzat, at saka itong si EJ Bagnes. Okay, so ayan bahagi ng balita kahapon, officially, pinasinayaan na, pinangunahan mismo ni DPWH Secretary Mark Villar yung pagbubukas ng ating Sariaya, Lucena Bypass Road. Nakadaan na ba kayo? Ako, bagamat hindi pa formally binubuksan niya noon, madalas na tayong sumasagit-sit dyan. Okay? Pero since the other day, I think that was Sunday, matapos na buksan noong Sabado yata o Biyernes, kung di ako nagkakamali, inuurasan natin It will take you about 7 minutes. Ay mga nakikinig po sa ating motorista ha. Baka mamaya kasi sasadla kayo anywhere in Candelaria, Chaong, San Pablo, Alaminos, going north. O pwede na ho kayo dumaan doon sa bypass road. Through Eco Via. Ayan, para medyo social lang konti, no? Bypass Road via Ecotourism Road. Ayan, pwede na ho kayong kumanan doon. 7 minutes lang. Simula ho doon sa kanto hanggang doon sa may dulo ng Gomez Aggregate sa may highway. 7 minutes lang. Samantalang dati-rati, kasi yung Espanya sa something around 7.5 kilometers No? 7.5 kilometers. Simula dyan sa may bypass road, Eco, hanggang doon sa may highway, sa may aggregates, 7.5. Samantalang kung magsisimula ka, Lucena hanggang Kalumpang, yung crossing, 7 kilometers na kaagad yun So additional kilometers, simula doon sa crossing hanggang doon sa Gomez, bali 6, di 15. O di tipid ka ng nasa 13 pala. Bira, hindi ako marunong sa mate. Bali, tipid ka ng nasa 6 na kilometro. Pagkatapos, hindi ka pa mababalam ng traffic sa poblasyon ng Sariaya. Okay? Congratulations, ha? At sinamahan yata nitong ngayon ni kasalukuyang Congressman J.J. Suarez, itong si Secretary Mark Villar, doon sa proyektong sinimulan ni Congressman Vicente Kulit Alcala.
Ayan, ito kayang dalawa ang magtutunggali finally. Hindi pa. Matagal-tagal pa ang filing of COC. Malalaman pa ho natin kung kailan at kung sino-sino yung mga magtutunggali sa iba't ibang mga posisyon sa lalawigan po ng Quezon. Okay? So, teka nga pala, maalala ko, meron akong tinanggap na balita rito Nasaan ba yun? Parang ito yata yung noon pa isinusulong na ng dating Governor Rafi Nantes, no? Yung pagkakaroon ng College of Medicine sa lalawigan ng Quezon. At ito'y sa pamamagitan naman ng ngayon kongresista ng ika-4 na distrito, walang iba kundi si Congresswoman Doktora Helen Tan. Ito, magandang balita do sa mga gustong magdoktor. Medicine hindi magdoktor ng resibo, hindi magdoktor ng kontrata. Ay naaprubahan na po pala batay dito sa ating nakalap na balita, no? Naaprubahan na pala sa final reading sa Kongreso sa lower house yung panukalang pagtatayo ng College of Medicine. Aba, tingnan mo nga rin naman At ito, sa SLSU sa Lucban, Southern Luzon State University. Yung mga gustong magdoktor, tapusin nyo na muna yung tapusin nyo na muna yung elementary tsaka high school at college ninyo. Pagkatapos, tsaka kayo mag-shift into doctoral or medicine course. Si Congresswoman Helen Tan, na siyang principal author ng House Bill number 9301 na chairperson ng Committee on Health, ay nagpahayag po ng papuri sa maayos at mabilis na pagkapasa ng kanyang panukala. Sabi po ni Congresswoman Helen Tan, I would like to thank Speaker Lord Alan Velasco and the members of the House of Representatives for supporting this important health measure as it seeks to provide quality and accessible medical education to financially challenged but deserving students and answer the need for more healthcare professionals in the country, especially during this time of COVID-19 pandemic. Ito po ang winika ni Tan sa isang panayam ng mga mamamahayag. Ang naturang bill ay bilang suporta din sa paglikha at pagpapatupad ng National Health Human Resource Master Plan na maglalaan ng mga polisiya at estratehiya para sa nararapat na generation, recruitment, retraining, regulation, retention, dami, at reassessment ng mga health workforce base sa population health needs na nasasaad sa ilalim ng Republic Act 1122-3 na mas kilala sa tawag na Universal Health Care Act. Dinagdag pa ho ng doktora na itong establishment of a college medicine in SLSU main campus is envisioned to help meet the target number of doctors that the country badly needs. It also aims to bolster the implementation of UHC for all Filipinos. The approval of House Bill 9301 by the House is a significant step in enacting a law that will strengthen the existing medical scholarship program of government that is designed to create a steadily expanding pool of medical doctors in order to enable the government to deliver timely, adequate, competent, and affordable healthcare services to the people, especially the poor, ang pinaliwanag pa ng kongresistang doktora. Congratulations. Lalo na doon sa mga may adhikaing magdoktor at pumasok sa larangan ng kursong medisina, aprobado na ito. Ibig sabihin, hihintay na lang yung ilang sandali. Hihintay na lang ilang panahon, pwede na ho kayo mag-enroll. Biglang nag-ship bigla. Siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, siguro yung mga third year high school ngayon, fourth year high school ngayon, biglang nagkaroon ng idea, kaya lang siyempre may mga required grades. Okay? Yung kailangan dito sa SLSU College of Medicine na inisponsor at inauthor nitong si Congresswoman Helen Tan. Congratulations. Kung di ako nagkakamali, I think 2010
Kung siguro na-re-elect itong si Governor Rafi Nantes noong 2010, baka noon pa meron na tayong College of Medicine dito sa lalawigan ng Quezon. Yun yung yun yung essence kung bakit may dinagdag na gusali sa Quezon Medical Center noon. Anyway, sige, hindi pa naman huli. Mabuti na nga laang at ipinush nitong si Congresswoman Helen Tan. Okay, sige, thank you Good morning. Mayo na tayo, 25. Ano ba sinabi ko kanina? 26? May 25, 2021. Abay, teka muna, maalala ko, parang ang sabi sa atin ni Governor Danny Suarez, siya babalik dito ng Mayo, di ba? Oo. At mukhang sabi nga niya, ipapakita niya yung sinabi niyang he will never fail Quezon sa kabila ng hindi pagkakapasa ng provincial proposed budget. Mayo na, no? Pero kaya lang, sige, bigyan muna natin ng allowable time si Governor Danny Suarez at dahil alam naman ng lahat in public na nagpositibo sa COVID, baka nangangailangan din ng pagpapahinga itong si Governor Danny para nang sa ganun mabalita natin ano yung kanyang measures na gagawin para pangontra doon sa hindi pagkakapasa ng proposed budget ng probinsya for this year. Ayan, maganda yung pwede kaya nating i-materialize yun pagdating ng oras, maghaharap sa isang pulong, parang sort of a debate, not necessarily a debate, kundi presentation of their ideas. Tig-isa sila ng podium. Okay. Dito sa kabila si Governor Danny at sa kabila naman yung humahamon sa kanya na si Congresswoman Helen Tan. Pagkatapos may mga abogado tayo na mga panelists or mga professionals, mga magsasaka, kagandang tingnan. Sige, try nating i-work out yung mga bagay na yan. Okay, mamaya sa pagbabalik natin sa second half, good morning kay Ate Vina Maanyo at saka dito kay dating konsihal Buena Likin. Doon sa sirkulasyon ng pamilya talaga ni Ramon Y. Talaga Jr. sa sirkulasyon ng mga kaibigan. Alam nila kung sino si Ate Vina Maanyo at alam nila kung sino si Konsihala Buena Likin. Ngayon nagpapakita at nagpapahayag ng malawak at malaking pagsuporta kay Mayor Roderick Dondon Alcala. Ayan. Si Ate Vina, I think 3 years ago pa kumalas na kay RYT. Babalikan natin yan mamaya, makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na, may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na, may sarap pang natural. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangungunan ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal, akay ang bano ng palakaya sa may kapal. Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena.
Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Second half ng ating programang pag-usapan natin, pagpasensyahan nyo na ha, medyo marami-rami pala yung mga nagdaraos ng birthdays today. Good morning ha, isama na natin batiin ng magandang morning itong Dabarkads Happy ng Dalahican through Miss Malu Borja. Thank you so much ha, Kuyang Nelson Antenor. Maya-maya may babasahin tayo. Grabe itong ilang mga lespo na to ha. Itong ilang mga alat at mga parak. Kayo yung sumisira sa imahe ng kapulisan eh. Mababalita ninyo mamaya, huwag kayong bibitaw. Akarimaring yung ganitong klase ng mga active duty ng mga pulis. Nilakihan na nga ang sweldo ninyo, kulang pa rin. Pambihira kayo, tinamaan kayo ng kwan. Oo. Ay, happy birthday sa mga sumusunod. Inuna na natin kanina si Santo Padre Pio. Isunod natin si Kuya Jaime Di Mesa. Ganon na rin itong si R.Y. Merlusa Cabula, Sophie Rian, yung aking batchmate sa Mass Communication. Si Sophie Mercado, happy birthday Ate Sophie ha. Kenneth Domires, Miss Via, Rose Lagrosa Oriola, happy birthday. Ganon din kay Jamie Carabido. Kay Ma'am Helen Cabreros Ranas, happy birthday. Kay Miss Lilian Enriquez, happy birthday. Kay Miss Lely Olveda, eto, isa ko rin kabatch sa Mass Communication, si Roel Gook. At saka itong si Miss Margaret Sales, pinababati naman ni Kichi Abastillas. Ayan, pamangkin daw pala niya itong, kaya pala maganda rin katulad ni Kichi ito eh. Ayan. At yung aking brother sa Alpha Phi Omega, na si Greg Mapolo. Happy birthday Brother Greg Mapolo. Ilan pa mga babatiin natin dito? Mr. Ferdinand Rojas ng Barangay Lita sa Tayaba City. Happy birthday daw mula sa Wednesday Club. At aba, isip-isipin mo yun ha. Ito palang bunso ni Ate Mitsiko, si Aliyah. Aba, 7 years old na pala today. Kaya pala itong dating tresurera, si Ma'am Ruby Aranilla, nagpunta ng Estados Unidos para magbakasyon ng 1 taon, kaya pala pumunta ng Estados Unidos para eksakto sa birthday ng kanyang apo. Happy birthday Aliyah. 7th birthday. Mula binabati na rin natin ang magandang umaga ito si Ate Michiko, si Mio, at saka si Miggy. Ayan, sige. Yes. Hindi ho. Meron ho tayong pinagbatayan doon sa sinasabi natin. Medyo nakakalungkot lang dahil kahapon lang nangyari sa loob ng 1 araw. Sa loob ng 1 araw yung mga balita. 14 million pesos worth of shabu nasabat sa Muntinlupa. Kahapon ito. Kahapon din, 40 million pesos nasabat naman sa 3 minor de edad, shabu rin ito sa Mandaluyong. Kahapon din, 14 million, 1/4 na shabu at ecstasy nakuha naman sa Tandang Sora. Ito yung mga laman ng mga balita kahapon Ito pa isa isasama ko lang, isisingit ko lang. Nasaan na yun? Ayan. Ito nakakarimarem ito. Aktibong pulis ito mga katoto Pakinggan ho ninyong mabuti. Naganap ito kahapong 1:00 lang, May 24, kahapon, sa Ildefonso, Bulacan. Makinig kayong mabuti. Magandang challenge ito. Good morning sa lahat ng mga kaibigan nating lespo, parak, alat, ayan, pulis, ayan, sige Isang police corporal, 29 years old Kevin Jude, JR. Aktibo ito 29 years old, police corporal. 29 years old na si Moises Iango E. Flores. Naka-assign sa Quezon City Police District at residente ng Camp Karingal, Sikatuna Village sa Quezon City. Alam nyo kung sino itong police, corporal na ito. Nasabat ito ng mga elemento ng San Ildefonso, Bulacan PNP.
matapos na maalarma sa isang pang-hold up at pagnanakaw sa isang LBC branch sa Barangay Camyas, San Miguel, Bulacan. Isip-isipin mo, no? Tinamaan ng lintik din nga naman, ano ha? Aktibong pulis, korporal ang ranggo. Aba, pagkatapos siya yung mang-hold up at magnanakaw sa isang branch ng LBC sa Bulacan. Kaya naman din, ano ha? Itong nasabing suspect, nakasuot ng itim na bonnet. Pambira, pagka minsan, ito yung sinasabi ko, pagka minsan yung mga operation ng ganitong mga eskalawag ang nakakasira sa imahe ng polisi. Mukhang, mukhang binabaptism of fire itong si General Gilor Eliazar mukhang hinahamon, mukhang china-challenge lalo. Ano? Nagtalaga ka ng matinong hepe ng pambansang kapolisan, pagkatapos sumisingaw naman yung baho ng mga mabababa ang ranggo. This is a challenge. If you are a good policeman, you don't have to worry about anything. Di ba? Kung may tinatalakay man tayo dito, dapat isa kayo sa mga kumukundina sa ganitong klaseng gawain ng mga baluktot na pag-uugali ng mga polis. Isip-isipin mo, active policeman, ang ranggo ay police corporal, mang-hold up at nakasuot ng bonnet, hold upin at pagnanakawan yung isang branch ng LBC sa Bulacan. Abitin naman, ang magaling, ano ha? At pagkatapos, naka-Yamaha NMAX pa. Sosyal. Kainaman. Sadyang sabi ko pagkaganire. Nakuhanan po ito ng kalibre 9mm na merong kasamang 8 bala. Pitaka na naglalaman ng kanyang ID na siya ay member ng PNP, Philippine National Police, and other documents and identification cards. Pagkatapos nakunan din ng pera na 5,000 piso. Alam niyo kung saan galing yung 5,000 piso? Doon sa hinolda at ninakawan niyang branch ng LBC. Kainaman ka na, Udong. Nasa mahigpit ka bang pangangailangan? Marami ka bang sinusuportahan? Parang tila naman yata mas mainam pang ikay tumahimik na laang. Mas mairam pa ikay, di ba? Kaysa para lang masuportahan mo yung pangangailangan na ibibigay mo doon sa ibang nangangailangan, magnanakaw ka, mang-hold up ka. And the worst scenario was that you are an active policeman with a rank of police corporal. Ay marami pong nakikinig sa atin. Marami tayong kaibigang polis. At ako na may naniniwala dito sa atin sa Lucena, sa lalawigan ng Quezon, sana naman walang ganito. At dahil nakakahiya isip-isipin mo, nakabuyang-yang yung larawan mo rito, no? Hindi na nga lang umabot at kasesend lang sa atin Kaya lang, kompleto yung andi dito yung kanyang ID, no? Sus Mariosi po, oo. Batang-bata, 29 anyos, si Moises Yango. Baka naman mamaya, ma-retain pa ito bilang wag na. Ito yung sinasabing strike 1, tapos na kaagad ang karera, kulong pa. Ay, nako, wag kayong maghahangad. Okay? Kaya nga, tinaasan na ang sweldo Diba? Kaya nga, itinaas na ang sweldo ng mga kapulisan para maiwasan ang ganitong klase. Pagkatapos sa ganyang klase ng gawain, kayo pa yung may involve. Para naman yatang ang sakit sa pakiramdam no sa hanay ng mga mababait at mga gwapo at magagandang policeman. Di ba? Taas ang kamay ng mga mabubuting pulis. Nanonood sila ngayon sa kanilang bahay, nataas ang kamay. Tama yan. Alam mo yan sa iyong sarili. Sabi ko nga sa inyo ngayon, malayong-malayo pero halos taas ang kamay uli ng mga mabubuting pulis, matitino, walang bisyo.
Wala bang, yung walang bisyo, ha? Pagka minsan, may makikita ka sa bagay, hindi naman yata rito, mulagang-mulaga, eh. Ay, nako, Mario Joseph. Baka mamaya, pang-support na sa inyo mga Chowewex. Ay, huwag niyong gagawin yan. Gumaya kayo kay Kuyang Nelson Antenor. Ay, nako, teka muna. Mapapasarap na naman ako sa Ayan, ha. Happy 25th silver wedding today. Maalala ko, pagkatapos ng aking programa, ngayong umaga, tayo'y sasadla ka agad doon sa Barangay Kamaysa, sa Tayabas City. At tayo magnininong sa kasal doon sa aking kumparing inaanak na si Engineer Ingimar Camonias at kay inaanak Rosalie Camonias. Yung may-ari ho nito, ito, yung Mark Choco, Mark Cafe, okay, Rice Coffee, bago nilang produkto ngayon, Mark Stevia, Mark Capsule, ayan, sila ho yung may-ari nito Nako, ako'y buhay na saksi kung paano naging matagumpay yung mag-asawang Ingimar at Rosalie Camonias. Aba, napisil akong maging ninong Ay salamat ng napakarami, ha? Salamat ng napakarami. Dito kay Engineer Ingimar Camonias at kay Rosalie Camonias, para unahin ko na yung congratulations ngayong araw na ito para sa inyong 25th silver wedding anniversary. 25th anniversary and silver wedding today. Galing ha? Siguro mamaya na ako at bukas na ako magpo-post ng ilang mga pictures. Ayan, sige. Wala na ako naiwan, Wala na. Okay, sige. Kahapon, eto na. Aksidenteng nagawi tayo sa mayor's office. Marami-raming tao kahapon sabi ko doon sa mga kahuntahan ko, pwede kang ako'y makasingit pansumandali. At ako'y magpapapicture lang. Kay Mayor Dondon. Para bang masarap kasing Lunes ng umaga meron kang selfie with the mayor Di ba? Makikita mo, maliban siguro kung nasa Maynila at nandito din lang at nagtatrabaho sa kanyang opisina, kainam nung meron kang selfie picture with the mayor. Yung gwapong mayor ng Lucena, si Dondon Alcala. Abay, nung papasok na, sabi ni Secretary Leonard Pensader, habang kami nagkukwentuhan, sabi ni Secretary Leonard Pensader, Colonel, si Kusala Buena. May, nagulat ako. Ate Buena, sabi ko, welcome. Welcome to Bagong Lucena. Nandoon nga pala kahapon, kasi nababalita ko lang May nakapagkwento lang sa akin, unang-una na, yung kanyang anak, yung gwapong bombero ng Bureau of Fire Protection sa Lucena, si Jojo Likin. Naikwento sa akin ni Brother Jojo na sila daw pamilya, buong pamilya ng Likin, sumusuporta na ngayon sa pamilya ng Alcala sa pangunguna ni Mayor Dondon. Sabi ko, wow, maganda yan For all those years, alam ng Lucinahin, simula't sa pool, kung sino ang sinuportahan, alam nyo, ibang sumuporta ho ang mga Likin. Okay? Simula dyan kay retired Colonel Nelson Likin, yung dating hepe ng Lucena PNP nung panahon ni Ramon Y. Talaga Jr. Sabi ko, salamat po at kayo mukhang magbibigay na ng pagsuporta at pagtitiwala sa Bagong Lucena. Akala ko'y kung sino yung kasama nitong si dating Konsehal Buena Likin kahapon, kasi yun ang hirap pagka naka-face mask Pagkatapos madalang mo rin namang makikita, akala ko'y kung sino yung ngiti ng ngiti din sa akin. Sabi ko'y habang nababanaagan ko rin mukhang nagagandahang lalaki din sa akin. Abay makita-kita kay mapansin-pansin ko si Ate Bina pala. Si Ate Bina Maanyo ng Silangang Mayaw. Sabi ko si Ate Bina pala ito Pero si Ate Bina Maanyo, matagal nang yan, nagpakita at nagpahayag at nagbigay ng suporta kay Mayor Dondon Alcala. Okay? Sino ho itong dalawa? Marami pa. Marami pa. Marami pa.
na nagpapahayag ng kanilang pagsuporta kay Mayor Dondon Alcala, in particular kay Kuya Mark Alcala, kay Konsehal 3rd Alcala. Salamat po sa inyo. Sapagkat sabi ko nga hindi naman lingid sa kaalaman. If you are a lusinahin, kung ikaw ay isang lehitimong lusinahin at medyo subaybay mo ng konti, yung galaw ng politika sa lungsod ng Lucena, more or less, mas lamang yung more, ay batid mo pagka binanggit na. Mapapaigtad ka. Oh, wow. Ibig mong sabihin kumalas na ang pamilya ng Lekin sa panganguna ni retired Colonel Nelson Lekin at dating konsehala Buena Lekin at buong pamilya, kumalas na kay Ramon Y. Talaga Jr. at ngayon ay magbibigay ng suporta sa mga Alcala through Mayor Dondon Alcala. Nauna na dyan si Bina. Kaya, i-rewind natin. Sino ho ba itong Well, of course, si Vina, sa hanay ng mga supporters ng Talaga, hindi mo pwedeng alisin sa bokabularyo si Vina. Nako, pasok hanggang kusina at kwarto yan Si Ate Vina, pasok yan hanggang sa kusina at kwarto ng mga Talaga. Pero kita ninyo, pagdating ng oras, nakitang sinsiro ang pamamalakad ni Dondon Alcala bilang mayor ng Lucena. Lipat. Nakita kasi, totohanan at marami pang iba. Kung ikikwento ko sa inyo isa-isa, hindi ko mabibilang kung ilan Pero dito mo makikita na si Mayor Dondon Alcala, pagdating sa politika lang yan during campaign period. Politika lang yan during political season. Pero right after political season, bukas ang kamay niyan. Handang yumakap yan sa mga gustong sumama sa kanya. Ano ang bottom line? Hindi nagtatanim ng galit. Hindi benggador. Mabuhay ka, Kuya Mark Alcala. Sapagkat yung ugali ng iyong ama, minamana mo yung kasipagan, yung dedikasyon sa trabaho, yung hindi mapagtanim ng galit, at higit sa lahat, yung gandang lalaki. Siguro sabihin ni Kuya Mark, parang ako naman yata mas gwapo sa amin dalawa. No. Seriously speaking, yan ang kagandahan at kaibahan ni Mayor Roderick Dondon Alcala. At ang makapagpapatunay at ang makapagsasabi nito ay yung lahat ng mga galing sa kabilang kampo, political camp, supporters, na ngayon ay nasa sa kampo na ni Mayor Dondon Alcala. Saan ka nakakita pamoso, Kaya nga sabi ko, pamosong leader ng RYT way back 2013, 2016 elections. Nagkaproblema. Kilala ni Mayor Dondon. Ako nagkikwento lang sa inyo, Ako yung buhay na saksi. Nangailangan na problema sa kalusugan. Alam niya sa kanyang sarili, number 1 supporter siya ni Ramon Y. Talaga Jr. Pero nagbaka sakaling lumapit kay Mayor Dondon. Anong sabi ng Mayor Dondon? Ano ang kailangan mo? Di sige, bibigyan kita ng tulong. Pag binigyan ng tulong, napapaiyak napapaluha sa hindi makapaniwala Nasusuportahan siya or sila, yung hanay nila, na nagbaka sakaling lumapit kay Mayor Dondon Alcala, na alam nila sa kanilang sariling identified sila na mga malulupit na mga supporter ni Ramon Y. Talaga Jr. Pagkatapos makakakwentuhan mo, hindi ko nga rin
Hindi ko nga rin po akalain, Kuya Arnel eh. Yes, I am a witness to that. Hindi ko nga rin po akalain, Kuya Arnel. Yung lapit ko kay Mayor Dondon, bibigyan po nila kami ng ganitong pangsuporta sa pangangailangan ng pamilya po namin eh. O, kumusta naman yung bigay ng dating boss mo? Kumusta naman yung bigay ni RYT? Ikaw naman ay matagal na nagpakahirap sa kanya. Nagsakripisyo. Wala po eh. Sus Mariose po. Ngayon huwag niyo ikagagalit ito, no? Ay, huwag niyo ikagagalit. Basta't ang pag-usapan ho natin dito, si Mayor Dondon, pagdating ng politika yan sa oras ng kampanyahan. Pero right after election, after political season, open arms yan. Nakabukas ang mga kamay niyan at ang mga palad niyan sa mga gustong sumama sa kanya at mga naniniwala sa kanya. Ano ulit yung bottom line? Hindi bengador, hindi nagtatanim ng galit. Ako'y may kilala eh. Sos Mariose po. Sadyang mumurahin ka. Sayad mula ulo hanggang paa, hanggang bumaon sa lupa. Alam niya yan sa kanyang sarili. Yung nagpaalam ka ng maayos, halimbawa, no? Salamat po ng marami. Hindi naman po pwedeng alisin yung katotohanan na naging bahagi po kayo ng aking karera, ng aking karir. Ako naman hindi pwedeng tumalikod basta-basta at ako'y magpapasalamat sa inyo. Ganon ho ako kung sakasakali, no? Meron tayong tatalikuran, halimbawa sa ganyang klase ng karera, magpapasalamat tayo. Hindi mo pwedeng baliwalain yon. Mahirap kasi yung karma eh. No? Pagkatapos, magpapaalam ka, maayos, after 2 days, mumurahin ka na. Sabi nga ni Konsehal Dan Sabaliero, at saka nito si Konsehal Attorney Bebe Boyet Alejandrino, nagpaalam ka pa kasi. Kami, umalis na lang eh. Sabi ko, hindi naman. Mainam naman din. Ako na maliban sa pagpapaalam, ako na nagpapasalamat din. Yun nga lang, yung consequence, akala mo yung maayos ka usap, pag talikod mo, mumurahin ka rin. Ayan. Yan yung mga klase ng tao. Pagkatapos lumipas ang ilang mga panahon, lumipas ang mga 10, 13 taon ang lumipas, sinubukan mo na ipakita yung interest na makipag-reconcile ka. Ay wala, mumurahin ka pa rin. Sabi ko, kawawa ang ganyang klase ng mga tao. Nagtatanim ng galit sa kanilang sarili. Ang aanihin niyan galit din. Totoo yun. Tingnan mo si Mayor Dondon. Hindi nagtatanim ng galit. Sa halip ay bukas ang palad sa mga gustong sumama at maniwala sa kanya. O anong nangyayari? O hindi mas dumarami yung mga sumasama at naniniwala sa kanya. Ay kesa naman doon sa nagtatanim ng galit. Nagpapakita na ng interest na bumalik. Galit pa rin. Iwanan mo na. Maraming umaalis. Ayun, ako Mariose po. Pahapyaw lang ite. Pahapyaw lang ite. Dadating naman tayo sa oras na wala tayong tatalakay sa loob ng 1 oras sa mga susunod na mga araw, kundi sa politika. Pero until now, COVID pa rin tayo. At saka ilang mga usapin sa lungsod na Lucena sa lalawigan ng Quezon. Nako, hindi yan pwedeng pasubalian. Hanggat kaya't may tinig ni Gwapo. Hanggat nakapagsasalita dito sa radyo at sa TV, napadagdag pa Facebook, ay tayo magsasalita hanggat kaya pa natin. Alam, ha? Sige, salamat po ng marami. At yayao na muna pagkatapos din, sasadlak sa kasalan. Magnininong, gwapong ninong na naman tayo ngayon. Thank you so much. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalainawa tayo ng ating poong may kapal.